Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. So ayan mga kumarites, dito muna tayo sa ating latest kaganapan. Pero yung ating mga kaganapan pa ng mga nakaraan ay hindi ko pa nga tapos i-edit. Kaya naman dito muna tayo sa latest ko. Noong April 2 nga pala absent nga pala tayo dahil nga nag-LBM si kumarites. Kaya naman ngayong araw ngayon nga lang tayo papasok ulit. Ngayong araw nga ay April 3 at dapat lilipat na nga tayo dun sa bagong building. Pero dahil absent nga ako dapat kahapon pa nga ang lipat ko. Di ang mangyayari ay dito muna tayo maglalakar sa lumang locker. Tapos dito nga tayo dadaan sa lumang building. Dahil yung mga kasamahan ko nga ay naandoon na. Naandito nga pala ako ngayon sa Factory 2. Bubuksan ko na nga itong aking locker at ilalagay ko na nga sa paper bag yung mga dadalhin ko pa uwi mamaya. Para bukas pagpasok natin sa Factory 3 dala ko na nga itong aking mga sapatos. Diyos ko, hindi ko ata mamamiss itong locker to na madaming ipis. Pero sana nga doon nga sa pupuntahan natin na bagong locker sa taas nga ulit tayo. Dahil sa totoo lang mahihirapan talaga ako kapag nasa baba ang aking locker. Ngayong araw nga magpapapit to work nga tayo at dadaan pa nga ako sa clinic niya. Kagandahan talaga dito mga kumarites hindi nga mahirap umabsent. Pag isang araw ka nga lang absent hindi mo na nga kailangan ng medical certificate. Pero syempre kapag ka nga umabot ng 2 o 3 araw kailangan mo na nga humingi ng medical certificate. At tatanggalin ko na nga rin pala itong salamin dito sa aking locker. At yung lumang padlock nga natin iiwanan na natin dito. Hindi mo nga yun pwedeng dalhin sa bagong building o kaya iuwi. Dahil naku bibigyan ka ng notice ng HR kapag ka dinala mo yung iyong padlock. Dahil yung mga nakakabit na padlock dito pagmamay-ari nga ng company. Tapos lahat yan, yung mga password niyan ay nasa kanila yon at confidential nga pala yun. Sila nga lang pala nakakaalam nun tapos pwede pa nila itong ipagamit sa mga bagong dadating na empleyado. Kaya yung mga padlock natin kailangan talaga nating iwanan. At ayan, papasok na nga tayo dahil magpapail pa nga ako ng aking sick leave. Fast forward ito na nga at haggard doon na tayo. O diba ang bilis ng transition. Ang layo pa kasi mga kumartes ng pinanggalingan ko dahil doon na nga ako nag-production sa Factory 3. Chinek ko na nga itong aking lumang locker kung meron pa akong naiwan. At ayan, wala namang naiwan dito kundi mga lupa-lupa ng aking tsinelas. Charot. Iiwanan ko na nga lang palang bukas itong aking locker. Tapos ikakawit ko na nga lang saka ko ilalak. Maganda kasi na iiwanan mong bukas para alam nila na wala nang nakalocker dito. At halos lahat naman ganun nga ang ginagawa. At ayan, fast forward na ulit at papasok na ulit tayo. Ngayong araw nga maaga nga tayo dahil maghahanap pa tayo ng aking locker. Nung nakaraan nga nakukuha na nga ako nitong locker slip at dito nga nakalagay kung anong number ng ating locker. At ito nga yung ating number at tinakluban ko na nga lang itong aking password baka makita nyo pa at manakawan pa tayo. Charot. At ngayong araw nga kasalukuyang tinatahak na natin ang papuntang Factory 3. Wow, ang lalim ng Tagalog. Charot. Dito nga sa papuntang Factory 3 makikita mo nga puro truck nga ang mga nakaparada dito. Ang lalaki ng mga truck Yung mga yan nga mga supplier tapos yung iba nga galing pang ibang bansa o diba? Dito nga kasi sa company na to halos warehouse nga ang pinakamarami. Sa dami ba naman parts ng mga printer ewan ko na nga laang. Kaya naman kung bibili ka ng printer baka naman brother na yung bilhin mo. Charot, nag-promote pa nga At ito na nga mga kumarites, nandito na nga tayo sa ating bagong locker. Syempre susunod nga lang ako sa mga to dahil sila nga yung mga nakakaalam kung nasa saan. Nagpa-check nga lang pala din tayo ng ating bag. At dito nga sa pagtatap dito hindi nga gumagana yung ID ko, nakakainis naman. Pero doon nga sa luma gumagana naman ito kaya naman wala tayong no choice kundi magsulat na lang dito. Hindi ka kasi pwedeng hindi magtatap dyan o kaya maglilista ng pangalan dahil dyan nakasalalay yung oras mo. Para syempre siguradong pumasok ka. Pero sabi nga ng mga kasama ko na nauna na nga dito magantay nga lang daw ako at gagana din daw ito. Magantay lang daw ako ng 1 week or 2 weeks gagana rin naman daw. Lahat nga dito pinagtapan ko na yun nga lang ayaw talagang gumana. Pinagbali-baliktad ko na nga itong ID ko at pinagtatap-tap ko na nga ayaw pa rin. Pagpasensyahan nyo na nga mga kumarites dahil itong ID ko nga nakalagay yung mga pagbabayaran natin. Inilalagay ko nga pala sa ID ko para hindi ko malimutan yung ating mga bayarin. At ayan, tapos na nga tayo maglista ng pangalan at nakalimutan ko magtanggal ng aking sapatos. Kailangan mo talaga magtanggal ng sapatos mahiya naman sa kintab ng sahig. Pagkapasok ko nga dito ito nga ang bumungad sa akin pagkahaba-habang mga locker. At in fairness mukhang mas malaki nga itong locker dito kumpara doon sa ating lumang locker. Dito pa nga lang sa bungad tinitingnan ko na nga agad kung anong number ng mga locker dito sa unahan. Ay Diyos ko, sa una talaga malilito ka sa paghahanap. Sa kagaya ko pa naman na malabo ang mata talaga namang kailangan tititigan mo talaga yung mga numero dito. Yung iba nga ang ginagawa nila naglalagay nga pala sila ng keychain sa kanilang mga padlock para hindi na nga rin sila maligaw
gumagalaw at may silbing mga palatandaan. Ako nga ay wala pang panlagay na keychain, kaya naman malalaman natin kung anong pwede nating ilagay mamaya dito. Para mamaya nga ay meron nga din tayong palatandaan. Dahil kung sa numero nga ng locker ikaw titingin talaga namang maliligaw ka. Isa pa nga ay nakakaliyo talaga. Nakailang pabalik-balik nga ako dyan at hindi ko nga mahanap yung akin locker. Buti na nga lang at maaga nga dumating itong shuttle. Pero in fairness naman sa locker dito ay maaliwalas. Maliwanag nga din at meron nga ding space na malawak. Hindi nga kagaya dun sa luma na talaga naman siksikan kami. Dito nga ay kahit tumuwad ka ay hindi mo nga mabubunggo yung nasa likuran mo. Nahanap ko na nga yung pang 700 at titingnan ko na nga lang kung alin dito. Kainitan pa naman na rin at talaga namang napakabanas. Ang nasa utak ko nga niyan sana nga ay nasa taas ang locker natin. Sana lang talaga, sana. Pero kung nasa baba naman wala naman tayong no choice. Magsasanay na nga lang tayo kung sakali at dahil nga doon ay ayan nasa baba na nga tayo. Ay nako, hindi pa yung pang 705 para nasa taas. Nakakainis talaga. Binagsak ko na nga dito sa baba itong aking sapatos. Ay Diyos ko, isa nga sa mga dahilan kung bakit ayoko sa baba magpuputukan nga itong aking pants. Ang hirap-hirap kayang lumuhod, char. Tiningnan ko nga muna ulit kung ano nga yung password ko. Mabuti na nga lang talaga at kagaya nga din siya nung luma kong padlock. Ang nakalagay kasi dito sa instruction ay iikot ka nga ng 3 pa kanan. Sunod ay 2 pa kaliwa at isa naman pa kanan ulit. Pero tinesting ko muna yung isa sa pakanan, isa sa kaliwa at isa sa kanan ulit. Kagaya nga din siya nung luma kong padlock at isa-isa nga rin ang ikot. Kaya naman isang testing ko nga lang ay bumukas na agad. Nilagay ko na nga dito sa ilalim itong sapatos ko na panlabas. O pagpasensyahan nyo na nga pala itong sapatos ko na panloob dito dahil hindi ko pa nga ito napapapalitan ulit. Pamula nga ata nung pinapalitan ko to ay hindi ko pa nga ito na iuwi para labhan. Tinatamad kasi ako mag-uwi at isa pa nga ay hindi naman amoy pa itong aking paa. Ay, ano daw? Basta yun na yun at itong aking bag nga ilagay ko na nga dito sa loob ng locker. At sinabit ko na nga rin doon sa sabitan itong aking mga medyas. Diyan nga pala ako naglalagay ng medyas at good for 1 week na nga iyon. At ito namang aking sapatos na panloob ay saka ko na nga lang papapalitan kapag kasira na. Dahil hindi nga rin naman sila nagpapalit basta-basta kapag ka hindi sira. Ay Diyos ko, nahihirapan na nga akong lumuhod kaya naman ayan lumupagi na nga ako dito sa sahig. Sobrang kintab kasi ng sahig dito at napakalinis kaya okay lang na lumupagi tayo. Pinag-aralan ko nga ulit itong aking padlock dahil nga alam mo na makakalimutin tayo. At okay naman kahit isang ikot nga lang nabukas na. Dahil yung iba talaga ito talaga ang pinaka-struggle nila yung pagbubukas ng padlock. Dahil yung iba talaga ay nakakailang ikot bago pa nila mabuksan itong kanilang locker. Buti na nga lang talaga at malawak yung space dito at pwede kang umupo. Doon kasi sa lumang locker hindi ka pwedeng magtagal. Dahil kung magtatagal ka nga doon talaga namang siksikan. Isa pa nga ay pinagbabawal din talaga nila na magtagal ka sa locker. Ako nga ay hindi rin naman nagtatagal dito ngayon lang. Dahil syempre nag-a-adjust pa nga tayo. Nakakita nga ako ng ganito at ito nga ang ilalagay natin dito sa ating padlock. Para meron nga tayong palatandaan mamaya. Pero dahil tingin ko nga ay mabilis nga lang ito matatanggal. At napansin ko nga itong aking ipit, ito na nga lang pala yung aking ilalagay. Pero bago nga ulit pumasok bukas maghahanap na nga tayo ng keychain. Pero pansamantala ito na lang muna ang aking ilalagay. Yung iba nga face mask nga ang inilalagay dito. Oo mga kumarites, itong katabing locker ko nga face mask nga ang nakalagay sa kanyang padlock. Dahil medyo maluag na nga itong aking ipit ay ayan hihigpitan ko para hindi matanggal. Guys. Ay, kinamalasan. Nandito tayo sa baba. Ang hirap. Mawawarak yung aking pants. Totoo lang. Okay lang naman siya kasi maluag. Kita niyo. Ang haba. Buti na lang, hindi mahirap. Hindi mahirap. Buksan itong padlock. Isang ikot lang okay na. Sobrang pwede kayong magpapalit ng locker sa taas. Sa totoo lang ayoko sa baba. Ang hirap. Ang hirap. First time kong mag-locker sa baba. Mag-touch muna tayo. Init. Natin ko ako papasok. Ayos. Wala naman tayong no choice. Lulupagi na lang tayo. Aakyat na ako kasi baka maligaw ako. Ang hirap talaga pag nakalakar pa sa baba. Ay, ako. So, yan lang mga kumarites. Papasok na. Mag-aalas 5 na. Pero maaga pa.
Ang aga ko nakarating dito. Oh my God. Konti pa lang yung tao, pero pagka nandito na lahat, madami ng tao dito. So yan, ikakabit ko muna itong salamin ko. Ang pandikit. Wala akong salamin. So, yan lang, kumarites. Pasok na. Ang kagandahan mga kumarites dito sa ating bagong locker ang katapat mo na nga mga bus. Naandito na nga sa tapat yung ating mga shuttle. Hindi nga kagaya doon sa luma na pagkahaba-haba pa ng lalakarin mo bago makarating sa mga shuttle bus. Pero dito nga paglabas mo nga ito na nga nandyan na sila at nakapila na. Syempre magtatanong ka kung saan ka sasakay dahil baka iba ang masakyan mo. Ako nga nagtanong din kung saan ang San Pablo at ito nga ang tinuro ni Kuya. O diba kahit pagod makakaupo ka agad. Hindi nga ako nagmamadali ngayon sa paglabas dahil nga malapit na itong ating shuttle bus. O diba at kauna-unahan pa nga tayo dito sa unahan. At yung pintong nakikita nyo yan ayan na nga yung locker. Medyo okay na nga rin dito sa bago dahil masasanay din tayo. Pero kung ako nga yung tatanungin mas gusto ko na nga dito dahil hindi nga malayo yung mga lakarin. Hindi na nga masyadong sasakit ang ating mga paa. Pero yun nga lang nasa 4th floor naman tayo. Pero okay lang yan, masasanay din naman. At dahil wala nga tayong OT maaga nga tayo makakauwi. O siya mga kumarites, hanggang dito na lang at ito nga ang ating pinaka-latest update. So yun lang naman po. Thank you for watching. Bye!